Davao floods, landslides, displace 6,000 families. Grabe to. Grabe to, guys. Hindi maganda to. Hindi maganda. Ayun, no? Ay! Ay, mali. Oh. Grabe. Ang lala, guys. Ang lala. Sabi, heavy rains brought about by the trough of a low pressure area, o LPA lang to guys, hindi pa to bagyo continued to batter the Davao region as of Friday, displacing at least 6,000 families and damaging farms and roads. Davao region, Monmon, Davao region. So yun. The downpour had caused landslides and floodings in various parts of the cities of Davao and Tagum and the provinces of Davao de Oro and Davao Oriental. Ang laki. So, halos buong Davao region ang naano nitong baha. Malala guys, malala. Malala talaga. As of Friday's, authorities have yet to find 3 persons who were reported to have been missing after landslides. 1 in Maragusan Town, Davao de Oro, and 2 in Caraga, Davao Oriental. The most affected by the onslaught of rains was Moncayo Town in Davao de Oro. As of Friday afternoon, floodwaters were still rising in its village of Rizal, submerging numerous houses. In fact, mga Kojero, kanina, tumitingin-tingin ako sa Twitter. Pati yung mga bata naglalaro na sa baha. As in, hindi naglalaro sa baha na nagtatampisaw. As in, namamangka sila sa baha. Ganun kalala. Yun nangyari dito sa Davao. And this is not the first time. Nangyari na po ito noong January. Nangyari po ito po sa Davao City. Ayan, 2,400 families hit by floods and landslides in Davao City. Ito, baluarte ito ni Digong. Ni Shi Digong. Yan, 2,400 daw yung naging biktima sa Davao City. Kamusta kaya ang First District? As usual, tayo muna ay magsa-shoutout sa kaibigan nating Zedway! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng iyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details ni John, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayo promo code na Coach Jared, ay pwede pa kayo makakuha ng karagdagang $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So she identified the flood-affected areas of Gravahan, Barangay Maa, Monte Maria, Golden Valley, Tigato, Waan, Mandug, Barangay Lasang, Barangay 5A, Barangay 8A, Barangay 9A. Ato, mga ano to. Malamang ito yung sa First District. Nakikita ko to sa mga listahan eh. Anyway. Daming tinamaan. Ito, January lang to. January lang to, guys. January 23, oh. Malala talaga itong nangyayari sa Davao, guys. Hindi ito magaan. So, kaya nga sinasabi ko kanina, mga kotsero, kung kayo ay magkaroon ng pagkakataon na makatulong dito sa mga nasalanta ng landslides ng Davao at meron kayong mga kilala na nag-ooperate o nag-work sa mga tawag dito, lehitimo sa mga lehitimong mga charities, tulong po kayo. Kasi tulong po tayo, sama ako. Tulong po tayo kasi kawawa naman. Diba? Tayo na lang magtutulungan dyan. Pero nakakatawa, eto na mga kotsero. Ang nakakatawa dito yung batikos ni Alvarez. Ang sinisi ni Alvarez, mga kotsero, ang Marcos administration. Hindi ko alam paano magre-react, guys eh. Kasalanan daw to ng Marcos administration. Kasi daw, yung mga flood control projects, tinigil.
Oh my God. I hate drugs. Panoorin natin itong interview na to sa ANC. So first off, we were able to speak to a lot of officials, several officials since your call for secession. I was able to speak with Attorney Sema, Deputy Parliament Speaker, the other day. Plainly, he's saying secession is not the solution. That you can speak for Mindanaoans on so many issues, but this is not one of them. Who are you speaking for, Congressman Alvarez? Well, Carmina, first of all, I really respect their position. Now, dito po sa Davao, ang sentiments po namin ay mukhang hindi naman kasi masyadong maganda yung serbisyo na nakukuha namin from the national government ngayon. But you were elected by the people to take care of the needs of the people. As well, Congressman, not just to look to the national government to help your constituents. You're there. You're in a position to affect change. Go ahead. Yes, that's true. But look at this time, Carmina. Walang tigil yung ulan. Unprecedented yung flooding dito sa Davao del Norte. Why? Davao region. Because when the new administration took over, 2023 budget, majority of major infrastructure projects, that includes flood protection, yung landslide, na-cancel ng present administration. 2024 budget, ganun din ang ginawa. Ito yung pinrogram ng DPWH after consultation with the regional development councils. Wait lang Wag muna natin pakinggan si Alvarez. Gusto ko lang muna i-highlight tong itong landslide. Yung baha, Shucks. Yun, gumuho, Ay, scary. Anyway, gusto ko lang muna i-highlight yan. Balik tayo ngayon dito sa sinabi ni Alvarez. Ang sabi ni Alvarez, ang dahilan daw kung bakit, take note root cause. Ang dahilan daw kung bakit ang Davao ay nabaha at na landslide ngayong 2024 ay dahil hindi raw pinondohan yung flood control projects ng 2023 including ngayong 2024. Yun ang sinabi niya. Tuloy natin. Ay, wala palang audio. Wait, na-mute ko pala. Yan. Consultation with the regional development councils. But this government, or there were governments or administrations that came before this. And we know that certain infrastructure, especially infrastructure projects and flood control programs, they don't happen overnight. Can you remind me again, Congressman, are you on your last term? So you've been there for quite a while. 9 years. Yes. And ito mga flood. So ibig sabihin, 9 years na nakaupo si Alvarez bilang kongresista ng 1st District ng Davao del Norte. If I'm not mistaken, Davao del Norte siya. So isisisi mo sa 2023 budget yung kawalan ng flood control projects netong nangyari kahapon? Isisisi mo yan sa kawalan ng budget ng 2023? Isang taon lang ba gumawa ng proyekto? Isang taon lang ba ang kailangan para matapos mo ang flood control ng Davao region? Parang gumuho din ang kredibilidad dito ni Alvarez. Kasamang na landslide. Kasamang na landslide ang kredibilidad ni Alvarez dito. Control, Carmina, these are big amounts, na hindi ito binibigyan sa isang budget season.
Minsan multi-funding ito eh. Multi-year funding. Ang problema, meron mga naumpisahan. Tapos pinahinto. Di ngayon, pagka ganitong umuulan, nagigiba ulit yung inumpisahan na proyekto. So sayang, para ka nagtapon ng pera ng gobyerno. As you're speaking, Congressman Alvarez, really the Weird. O sabihin natin multi-year project. So sabihin na natin gaganon, no? Sabihin na natin na ganon. Multi-year funding. Multi-year projects. Kasi nga naman, di kaya ng isang taon lang yan eh. Matagal yan bago makumpleto mga flood control projects. Matagal talaga yan. Pero 9 taon na siyang nakaupo. I mean, so going to his 9 years. Almost 1 decade. Isang dekada na siyang nakaupong congressman. Ibig sabihin, sa isang dekada, wala kang natapos na flood control project? Mamaya natin puntahan yung isa pa na issue. Ito muna. Pero pupunta tayo dyan, huwag kayong mag-alala. Magpapayak na naman tayo ng mga DBS. Tuloy natin. The video that we've been showing our viewers, devastating, heartbreaking, the landslides that have been happening, the flooding that has been happening there in the region. Here's the thing. The so-called People's Initiative, you stood up against that. You're standing up against that, saying it is not genuine. There is no clamor. There are more important issues. You said that about the People's Initiative. How is that initiative now different from your call to secede? I talked to, as I mentioned, several officials in the past days. Since your call to secede, there is no clamor. That's what they're saying. There are more important issues. That's what they're saying as well. And you look at the flooding and the landslides, that's where you need to focus on. That's what they're saying, and not this call to secede. How do you defend yourself against that? Well, yung solution, Carmina, let's say, no, yung flooding, andyan na. Ito nga, dahil nga huli kami palagi sa priority. Okay. Kung hindi huli, nakakalimutan. Kaya pagka ganyan, ano pang aasahan namin sa gobyerno? So we have to find a way kung saan ay yung namang mga concerns ng tao dito ma-address ng gobyerno. Hindi niyo ho ba yun kayang i-address? Can't you address that, being that you're a sitting congressman? Ay, hindi kaya ko. Well, how so? Carmina. Why? Kahit na anong gawin mo dyan sa House of Representatives, kahit pumasok ka araw-araw, mag-attend ka ng mga committee hearings, sessions, kapag halimbawa, you're not the type na marunong sumipsip doon sa nakaupo, talagang wala kang makukuha. So, you're blaming the current leadership of the House of Representatives for the flooding that's happening there in Mindanao as we speak? Logically, yes. Why not put, there's plenty of blame to go around. Again, mga kotsero, hindi ko pinagtatanggol sa Martin Romualdez. Pero ikaw yung kongresista dyan eh. Ikaw yung nandyan. Priority mo dapat yung constituents mo. Kahit anong sabihin ng mga nandyan nakaupo, paraanan mo. Kung hindi mo makukuha sa House of Representatives, wala bang ibang paraan? Hindi mo kayang kumuha ng aid? Daanin mo sa JICA? May mga connection kayo sa China, ba't hindi kayo kumuha doon ng aid? Nagagawa yan eh. Nagagawa yan ng mga LGU eh, kumuha ng aid. Nagawa nga yan ni PBBM eh, para doon sa mga windmills. Walang support ng gobyerno yun. Aid lang yun. Ay, hindi, loan pala yun, loan. Mutang ang gobyerno ng Ilocos. Kayo, hindi nyo magawa? Konting accountability naman dyan, sir. Konting accountability lang. Yan lang naman hinihingi. Konting accountability lang. At saka naalala ko, ilang taon ka naging House Speaker nung panahon ni Digong? 3 taon? Hindi mo nagawa ng paraan yun? 28
2015 siya binaba eh. Ayun, may nag-comment. Parang hindi siya naging House Speaker. parang ano? Coach Partida. Dati siyang House Speaker. Totoo. Naging House Speaker siya noon. Time ni Duterte, ba't di niya tinapos mga project niya? Totoo. Diba? Tapos ganyan sisihin niya yung house. Just go ahead. Tuloy natin. But there were past administrations and past leaders before we got to this. Why not blame them as well? May mga naumpisahan kasi noon eh. Ngayon, pagpasok ng bagong administrasyon, hindi ito tinatapos. Kinancel pa. Kayo diyan sa amin, kaya diyan sa Davao meron bang Davaoenyo ngayon dito? Meron bang Davaoenyo ngayon dito? Comment ka, please. Pasensya na pero you're electing the wrong people. Okay, puntahan natin yung allegation niya. Kasi mga kotsero, isa lang naman yata yung kinancel. If I'm not mistaken, yung kinancel is yung Mindanao Railways. And it's not even the fault of the administration. It's because China is asking for a very, very high interest rate, if I'm not mistaken. Pero, kontrahin natin yung sinabi ni Alvarez. Ito yung sinabi niya. Kasi sinisisi yan sa admin eh. Region 11 ito. Mindanao Times ang nag-publish. February 2, 2024. Wala namang in-announce ang NEDA Region 11 ng Davao. Davao Region yan eh. Na kinancel yung mga flood control projects. Wala namang sinabi. The National Economic, the NEDA said the completed master plan for flood control projects in Davao Region remain one of the priorities of the present administration. Maria Lourdes Lim, NEDA Region 11, director said that they will further discuss the master plan featuring the region's major river basins as part of the early recovery and rehabilitation of the DRRM Council and DRRMC. DRRMC. The Department of Public Works and Highways, Davao City Flood Control and Drainage Project, which includes river basin components, was said to be assisted by JICA. O see? JICA na nga ang nagbayad eh. Hindi pa nga national government ang nagbayad. Sa Tagum siya? Sa Tagum. Sa taga-Tagum ka, Amy. Kamusta kayo dyan? Okay ba kayo dyan? Safe naman ba kayo dyan? Sa Tagum. Davao del Norte yan eh. Maganda dyan sa Tagum. Maganda dyan. Yan, taga Davao de Oro daw sa Diana. Obserbahan po natin to si Alvarez ha. At saka keep safe po dyan ha. Keep safe sa mga taga Davao ngayon dito. Yan. JICA ang nagbayad. Wala kayong kailangan. Hindi nyo kailangan to i-request sa House of Representatives. JICA kasi nagbayad na ang JICA. Meron pa ADB, loan naman yan. Andyan eh. Tsaka hindi pwedeng tumigil yan. Hindi yan pwedeng hindi pondohan kasi, again, ang nagbabayad ay JICA at ADB. The DPWH is also keen on adopting Japan's modern flood control measures to help address flooding in the country. High-tech pa pala yung nila ginagawa sa inyo eh. Ayan, yan yung una. Ito ngayon yung pangalawa. Ito yung pangalawa, sorry. Ito, napakita ko na ito noong nakaraan. Pero, as of August 9, 2023, gumastos na, it's hindi lang naman gastos ng national government. Halo-halong investments to. 2.4 trillion infrastructure projects at strategic investments ang naitulak na sa buong Mindanao.
At may papasok pa. 2.4 trillion lahat. 2.4 trillion. Nakaumang na yan para sa Davao. So, paano titigil? Yan, 2.4 trillion worth of high-impact infrastructure flagship projects are slated to be built in Mindanao. And di lang to sa Davao region, buong Mindanao. Kasama yung Mindanao Railway Project tsaka Davao City Expressway. Paano ngayon yan? ADB, magbabayad ng iba. Yung iba, JICA. JICA pa rin. Buti pa ang JICA natutuloy mga project eh. Yung China Aid, wala eh. So, hindi nagkulang ang national government as far as national government is concerned. Or at least the administration of PBBM is concerned. Hindi siya nagkulang. Hindi siya nagkulang. So, ano yung nagkulang? Una, si Alvarez yung nagkulang. Imagine, almost 1 decade ka ng congressman dyan sa Davao del Norte, sa Davao region. Almost 10 years ka ng congressman, wala ka pang natatapos. Kawawa naman ang mga constituents mo dyan. Partida, naging House Speaker ka pa niyan. Tapos isisisi mo sa national government, sasabihin mo, kasi si national government, inumpisahan lang, hindi na pinondohan the following year. Ba't di mo pinaglaban yung budget mo? Kayo nagde-defend, di ba, ng budget nyo? Sabihin mo, kapag hindi ka sumisip-sip, hindi ka makakakuha ng budget sa House Speaker. Naging House Speaker ka nga eh. So, ito pa nga isa pang problema. Ang isa pang naging problema, mga kotsero, itong very, very controversial na 51 billion ni Congressman Pulong. Ano bang nangyari? Ano bang tunay na kwento kasi dito? Ba't ayaw nyo kasi... Diba? Ba't ba kasi ganito? Bakit mayroong ganito na 51 billion? Panoorin natin balita. Calls for a more equitable distribution of funds to House lawmakers. That's after one lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte. Henry Omaga Diaz reports. This district for 2024 that supposedly caught the attention of House Appropriations Committee Chair Elizalde Co to look into the allocation. So when I requested the Appropriations Committee and sa DPWH check the list, doon po ako nagulat. Co said, based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed... Actually, kung titignan nyo mga kutsero, hindi lang siya 51 billion. It's actually 51.8. Saan na yun? Ayan o. 51.829 billion. So it's more or less 52. Masama na nga yung 51 billion flat eh. Dinagdagan pa ng 829 million. Sana all may 52 billion. Tuloy natin. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. Grabe! In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos, and Congress raised it to 13 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH. Paano naman nabawasan ng 51 billion nga po yung na-receive niya in the last 3 years. Co adds the average allocation per district is 500 million
to 4 billion pesos, depending on the size of the district. The Department of Budget and Management, meanwhile, says this only means other projects were given lower allocations. We have to be very certain that when a certain project gets a reduction or gets an increase, it means that in certain parts of the National Expenditure Program, there are projects which were reduced. Okay. It's because of we cannot increase the budget submitted by the President. So zero-sum lagi yon. Take note, ha? Take note. Kapag na-increasean ang budget ng isang sektor o isang ahensya o kahit saan pa, huhugutin yan sa proyekto ng iba. Ulitin natin. Para mas nagsisink in sa atin lahat yung bakit may baha sa Davao. Yung para bigyan ng 51 billion or 52 billion si Pulong, kailangan kunin yon sa infrastructure budget ng iba. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano nangyari behind closed doors eh. Pero I can only speculate. Speculation lang. Na baka yung pinagkuhaan ng increase ng kay Congressman Pulong ay nanggaling sa ibang region ng Davao. Paagaling sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur. Kasi doon yung binabaha eh. Tapos, sabi pa ni Alvarez kanina, ang sabi niya, hindi naman tinapos kasi yung mga proyekto sa amin, inumpisahan lang. Baka nung inumpisahan sa inyo, para idagdag sa first district ng Davao City, hindi na tinapos yung inyo. Baka lang naman. Naglalaro lang naman ang utak ko. Hindi ko naman sinabing gano'n ang ginawa ni Pulong. Nag-iisip lang naman ako. Kasi, wala ka namang ibang choice eh. Base sa facts na ibinigay sa'yo ng DBM, ng Assistant Secretary ng Department of Budget and Management, kapag merong ini-increasean ng budget, kailangan kunin yon sa iba. Take note, DPWH is under the Office of the President. So, under the Office of the President, it's under the Executive Department. So, si DPWH, under ng Executive Department, merong allotment para sa Davao Region. Hindi natin alam kung ano nangyari. Bakit umabot ng 51 billion or 52 billion. Pero, malamang sa malamang, ang nangyari dyan, merong mga maliliit na proyekto sa ibang rehiyon o sa ibang lugar na ikinansel. Hindi na itinuloy. Tapos, isinahod doon sa pondo ng DPWH First District, Davao City. Malamang sa malamang, gano'n na nangyari doon. Kaya nagbabaha ngayon sa Davao. Kasi hindi tinuloy eh. Si Alvarez mismo nagsabi, hindi raw tinapos yung mga proyekto. O baka kasi ganun na nangyari. But we're only speculating. All of these are just speculations. Hindi pa natin sure kung yun talaga ang naganap. Pero, mapapaisip ka, bakit nga naman ganun na nangyari? Tuloy natin. Problema naman, nagre-reklamo naman yung mga bagong congressman na unfair naman yan. Eventually, na-notice po namin yan on this second budget and we already agreed sa department na sige na nga, sabi namin kayo nang bahala Correct. Pantay-pantay. ABS-CBN News tried several times to get the side of Congressman Paulo Duterte but he has not given a response.
Congressman Duterte earlier said the reduced budget for his district could be due to his opposition to the People's Initiative for Charter Change. Okay. Nag-hearing sila dyan, di ba? Sa Davao kahapon, kasama si Senator Amy. Tsaka si Bongo, tsaka si Bato. Di ba nag-hearing sila dyan kahapon? Marami nagtataka, bakit daw doon? Pero kasi iniisip ko, ako lang naman to, hindi ko naman pinagtatanggol si Senator Amy. Pero naisip ko lang, most probably it's because yung mga witnesses na i-interviewin nila, kesa dalhin mo na nga naman sa Maynila, kung 20 yun, 20, 30, 50, kesa i-replano mo lahat yun, mapuntang Maynila, o di 3 tao na lang pumunta ng Davao. So, yun ang iniisip ko. Pero, ako kontra din ako sa People's Initiative na yan, na inumpisahan na yan. Hindi ko gusto yan. And mainly, it's not because of the People's Initiative itself. Kontra ako dyan dahil doon sa kung ano yung gusto nilang amyendahan. Ang gusto nilang amyendahan ay yung Article 17. Hindi naman economic provision yun eh. Yun ang provision para kung it is the provision on how to amend and revise the Constitution. Di nagsinungaling sa atin ng House of Representatives, sabi nila, economic provisions ang babaguhin Ba't yun ang pinapa-People's Initiative nyo? So, anyway. Yun yung punto ko doon, ba't ako kontra? Pero, si Pulong is ina-attribute niya yung pagbawa sa kanyang budget doon sa pagkontra niya sa People's Initiative. Pero hindi ba mas logical na dahil nakakuha ka na kasi ng 51 billion or 51.8 billion? Parang mas logical kasi yata yun. It makes much more sense. Tapos ang masaklap dyan, mga Kojero, naambunan, binagyo ka na ng 51.8 billion hindi mo pa naayos yung distrito. Binaha pa rin ang Davao City. We're not talking about Davao region as a whole. No, we're talking about Davao City. Kasi yung 51.8 billion ay napunta sa first district ng Davao City kung saan si Pulong ang congressman. Eto pa. Nabalitaan niyo na ba to? Hindi pa. May video yan. Papapanood ko sa inyo. Kapon ko lang kasi na-download. Sorry. Kanina lang pala. Duterte apologizes to Davaoeños over lack of infrastructure. So it seems, mga Kochero, etong si Alvarez is blaming the wrong person. This was published November 24, 2021. Bakit daw? Ito yung dahilan. Sinabi ko talaga sa kanila, unahin ninyo yung ibang lugar, ipahuli ninyo ang Davao. Kasi taga-riyan ako. Sabihin nila, siyempre si Duterte, Davao, taga-Davao, unahin niya ang Davao. That would be the natural consequence of the flow of reason of unreasoned people. So ang ginawa ko, sabi ko, unahin ninyo, pinakahuli ang Davao. So ang Davao, hanggang ngayon, yun pa rin ang airport niya, masikip, lumiliit na, it has become terribly small because of the so many people using it. At I don't know ilang million per year ang ano niya ma-serve niya per year. But maliit ang Davao at alam ko maraming taga Davao na may sakit sa akin, may sakit sa kanila sa puso nila. I know of one girl na talagang halos galit sa akin kasi bakit ang Davao wala namang napala doon sa
Sabi ko that is the price that we have to pay, you know. If you happen to be in a place where there are some public works going on, you do not want to be criticized as one that's inuuna mo yung ng iba. Inuuna mo yung yung iba huli na lang. As a matter of fact, kayong mga taga Davao, when yung subdivision namin ng yung ginagawa, ini-espalto, nabi ko talaga sa city engineer, huwag ninyong espaltuhin yung daan ng bahay ng nanay ko. Ipahuli ninyo. Napunta na kay Mudra yung kwentuhan. Kasi we want to avoid yung sabi nga na inuuna mo yung iyo. I love my own. So sa awa ng Diyos, natapos na lang yung pera, yung daan namin dyan sa subdivision, dirt road pa rin. So, sabi ko rin sa nanay ko na, iniwan mo itong bahay ko na maalikabok. Sabi ko, ganito talaga. Alam mo naman, you were once the wife of the governor of Davao Okay na. province. Tama. Okay na sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Ayan, at least yan, merong admission. Inamin mga kotsero, na hindi talaga niya inuna ang Davao City, ang Davao region. So Kong Alvarez, it seems you're barking up the wrong tree. They're barking up the wrong tree. Hindi yung Marcos administration ang may problema. Unang problema, kayong mga kongresista dyan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, si Alvarez, halos isang dekada nang nakaupo. Ba't hindi nga nagpagawa ng kalsada? Hindi nga nagpagawa ng flood control, etc., etc. Wala. Nga. Walang ginawa. O di... kanino ngayon ang sisi? Partida, naging House Speaker pa siya. Yon ang unang dahilan. Pangalawang dahilan, hindi kaya nakakontribute din sa pagkukulang ng flood control sa Davao Region ang 51.8 billion na inalat kay Congressman Pulong Duterte? Malamang sa malamang kasi yun ang sinabi ng DBM. Sabi ng DBM, kapag ikaw ay kumuha ng pondo mula sa ibang proyekto at itinransfer sa isa pang proyekto, ay wala na yun, canceled na yung isang project. Nga. Yun ang pangalawa. Pangatlong dahilan kung bakit nagbabaha pa rin sa Davao Region. Sinabi ni Digong, hindi ko kayo pinprioritize, sorry. That's it. Wala na. So, ba't sinisisi ngayon itong problema na to, sinisisi sa Marcos administration? Why they're doing that, it's beyond me. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Hindi ko naiintindihan. Pero, wala kayo ibang dapat sisihin kung hindi kayo, mga sarili nyo. Kayo lang. Ayan. So hanggang dito lang po muna tayo for today, mga kotsero. Maraming po salamat sa 2,000 plus na nanonood sa atin. Grabe talaga kayo. Ibang level talaga kayo ng support. Grabe kay John. At maraming salamat nga dyan, ha? At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. And God bless you. See you next time, guys. Bye!
ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?